Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa kaganapan, kalagayan ng mga pulis natin sa Mindanao. Okay, magsimula tayo sa Davao Region. Dito po sa Philippine Star na headlines, title is 19 Davao Cops Axe. Station commanders ng 19 police stations sa Davao City na relieve lahat sila kahapon. Ito, series of removals and replacement ang nangyayari sa Davao City. Kahapon 19 lahat na station commanders na relieve. Kailan ba yun? Last month ata. Nirelieve ang City Police Director si Colonel Badang. Nagyan ng bago. Tapos, I think, if I'm not mistaken, 43 officers ng Davao City Police Station pinagre-relieve. That was a month or 2 months na ago. Dahil sa yun, yung suspicion na na-involve itong mga kapulisan sa Davao ng yung pagkamatay ng mga suspected drug addicts. Parang hindi maligaya ang administrasyon. Kasi nag-declare si Mayor Basti Sebastian ng all-out war on drugs sa kanyang syudad. So, sumunod yung kapulisan sa kampanya ng mayor. Yun pinagre-relieve. So, series of replacements. Tapos nangyari yung June 10 na failure ng kapulisan, 2 batalyon ng SAF at plus CIDG with helicopters, na failure ang kapulisan sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Yan, pinagre-relieve na naman ang mga opisyalis sa Davao Region. Regional Director na palitan, bagong Regional Director. Plus, iba pa, may isa pang general sa Camp Crame na palitan, yung 2-star general, nakalimutan ko sa ano. So, I think 15 officers ang na-relieve na police kaugnay sa June 10 na pag-aresto sana kay Pastor Kibuloy, kaya lang naging failure. So ito kahapon, tinanggal na naman, bagong upo itong mga station commanders, tinanggal na naman. So anong dahilan? Sabi dito po sa balita, no reason was provided for their removal. Nagsalita yung spokesperson ng Police Regional Office 11, si Major Catherine De La Rey. Sabi niya, this move is part of the duty/work of the Regional Director to reassign officers. Tapos sinabi dito sa ng spokesperson ng PRO Region 11, the relief is unrelated to the June 10 raid of fugitive Apollo Kibuloy properties. Okay, so ano sa tingin nyo mga kaibigan? Anong dahilan? Bakit kauupo pa lang yung mga station commanders? Nirelieve na naman. Sinasabi hindi related sa nangyaring palpak na pag-aresto kay Kibuloy. Maniwala ba kayo doon? O yun ang pangunahing dahilan? Kung ako yung tatanungin, akin lang ito. Baka kamali ako. Yun ang pangunahing dahilan.
merong duda na itong mga police station commanders na ito, baka hindi ginagawa yung tungkulin, baka may, parang, parang kay DG Bantag ba, di ba noon? Nagreklamo ang DOJ, NBI daw na ay hindi mahuli-huli si DG Bantag kasi may mga pulis na nagtitimbre kay DG Bantag. Kasi nga, mga classmate ni DG Bantag, PNPA, nandyan ngayon sa kapulisan. Plus, maraming pulis na galing sa Cordillera. So yun ang reklamo noon ng DOJ na may nag-feed, may na baka ganito rin, baka lang may duda na itong mga station commanders na ito hindi ginagawang kasi gustong-gusto nila talaga na maaresto si Pastor Kibuloy. Itong bagong regional director, si General Torre, sinasabi niya na hindi niya priority yung paghuli pa kay Pastor Kibuloy. Kaya lang, ito na, napatunayan na natin na priority nila kasi kahapon lang din, nag-announce na ang DILG, ang secretary mismo, Secretary Abalos, nag-announce na 10 million pesos ang patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. So, baka itong pag-relieve ng mga 19 station commanders, gusto nilang magsimula ng bago at maglagay ng panibago, hoping na mag-perform. Kaya lang ito, nung pagkatapos yung failure na June 10 na pag-aresto kay Pastor Kibuloy, merong police officers nagsumbong kay Sir J. Sonsa, yung sa SMNI, pinost ni Jason sa yung hinaing ng police officers kasi ano daw, nilalagay sila sa mga checkpoint, tapos pinagtatawag ang mga pulis sa iba't ibang probinsya ng Davao Region para tumulong doon sa pag-aresto. Kaya lang sabi ng mga pulis na walang kabuluhan o walang saysay. Sayang-sayang lang ang effort. Ganon ang tema ng mga pulis nga nagsumbong kay J. Sonsa. So, dito nyo makikita yung kalagayan ng ating kapulisan. Nagkakaroon ng demoralisasyon. Yung mga ganyan na kaupo mo pa lang, papalitan ka na. Tapos, hindi man lang paliwanag kung bakit na-relieve. Kung kayo yung police official na ganon, tatanggalin ka na lang basta hindi mo alam anong pakiramdam mo. Di ba? Magko-question mark ka. So, maalala ko tuloy itong si ex-senator Trillanes. Kailan ba siya nagsabi? Mga Mayo ata nun. Natunugan niya na may mga disgruntled na active and retired policemen, Mindanao ito Mindanao, na nagplaplano ng destabilization. Kaya yun, medyo nataranta ang administrasyon, yung mga ganon. Kaya umikot ang Pangulo sa mga men and women in uniform at pinapaalalahanan ang mga kasundaluhan, kapulisan to be loyal to the Constitution, to the chain of command, dahil yun nga, bali-balita. So far, wala namang nangyari. I don't know kung anong source ni ex-Senator Trillanes yung ganong mga balita niya. Pati nga yung balita niya noon na by June, may lalabas na warrant of arrest from ICC para kay PRRD by batches daw. Una PRRD, sunod kay Bato, then later on isasama si BP Inday Sara. June, sinabi niya noon
Oh, wala na, tapos ng June. Nasaan yung warrant of arrest? So, mga ganon. Mga salamat naman. Walang warrant of arrest kasi kung may warrant of arrest si PRRD, I don't know kung ano, maghalo sa ang balat sa tinalupan. Maraming alma yan pag nung sabi ni PRRD, ayaw niya pag may warrant of arrest siya, ayaw niya na ang pulis ang mag-aresto sa kanya. Ang gusto niya yung taga-ICC mismo ang mag-arrest. Anong gagawin niya? Ayun. Ipapakain daw niya yung papel. May mga sinabi siyang mabibigat. So, good luck sa mga pulis na relieve. Well, ganyan talaga ang buhay. Magtiis na lang kayo at gawin nyo kung anong tama na nakakabuti. We serve and protect. Yun po ang tungkulin ng isang pulis.